Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay magnonobena bilang paghahanda sa dakilang kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Magsitayo po tayo at awitin natin ang pambungad na awit. Si San Juan Bautista ay sinilang na, magalak tayo sa Kanya, sugo ng Diyos siya. Propetang dakila, si San Juan Bautista, pagkat itinuro niya darating ang Mesiyas. Magalak ng lubos, katayong bayan ng Diyos, kay Kristong Kordero ng Diyos, ang ngalan niya'y Jesus. Magsisi Israel, ang sala'y itakwil, si Kristo'y iyong ibigin at lagi mong sundin. Magsilod po ang lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagsisisi. Panginoong kong Jesucristo, Diyos at tao namang totoo, gumawa at sumakop sa akin. Pinagsisisihan kong masakit sa tanang loob ko ang dilang pagkakasala ko sa iyo. Ikaw nga ang Diyos ko, Panginoon at Ama ko, na iniibig ko ng higit sa lahat. Nagtitika akong matibay na di na muling magkakasala sa iyo, at nagtitika naman akong mangungumpisal ng dilang kasalanan ko. Umaasa akong patatawarin mo rin, alang-alang sa iyong mahal na pasyon at pagkamatay sa krus dahilan sa amin. Amen. Pambungad na panalangin sa lahat ng araw. O makapangyarihan at walang hanggang Diyos, tulungan mo kaming makatahak sa landas ng kaligtasan at makasunod sa mga aral ni San Juan Bautista na tagapagpakilala ni Kristo, nang sa gayon ay matamo ang buhay na walang hanggan. Sa piling ni Kristo na kanyang ipinakilala, loobin mo na ang lahat naming gawain, tiisin, panalangin ay maging bayad ng aming mga kasalanan at maging parangal kay San Juan Bautista upang makamit ang hinihiling sa pagsasyam na ito. Sa aming pagninilay ng buhay ni San Juan Bautista ay tumimong mabuti ang pag-ibig ng Diyos at sa kapwa at sa aming mga puso sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Ang ikasyam na araw, ipinagtanggol ni Juan ang kabanalan ng matrimonyo. Ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Ipinahuli ni Herodes si Juan at ibinilanggo dahil kay Herodias na asawa ng kanyang kapatid na si Felipo na kanyang kinakasama. Sinabi ni Juan kay Herodes, hindi nararapat na pakisamahang ang asawa ang iyong kapatid. Pinagbantaan siya ni Herodes at ibig siyang patayin. Datapwat wala siyang magawa. Si Herodes ay natakot kay Juan. Nalaman niyang ito ay isang taong matuwid at banal na kanyang iginagalang. Malugod siyang nakikinig kay Juan. Dumating ang isang pagkakataon. Naghanda si Herodes ng isang piging, mga pinuno ng hukbo at mga pangulo ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodes na nagsayaw na lubhang nasiyahan si Herodes kung kaya nangako sa batang babae, hingin mo sa akin at ibibigay ko sa iyo kahit ang kalahati pa ng aking kaharian. Ayon sa udyok ng ina, hiniling ng bata ang ulo ni Juan Bautista sa isang pinggan. Dahil sa kanyang sumpa, hindi makaurong ang hari, kaya si Juan ay pinugutan ng ulo
sa bilangguan at inialay ang kanyang ulo sa pinggan. Aral. Si Juan Bautista ay naging martir sa pagtanggol ng matrimonyo at buhay mag-anak. Saksi na nag-alay ng kanyang buhay upang ipaglaban ang mga utos ng Diyos. Ngayon ay nakita natin ang pag-aasawa ay nagiging parang gawang biro. Ang mga pamilya ay sinasalakay ng maraming kasamaan upang sirain ang bayan at ang Santa Iglesia. Ipagdasal kay Juan Bautista na wag nawang masira ang buhay. Mag-alay po tayo ng isang Ama namin, isang Aba Ginoong Maria at isang luwalhati para po sa ating mga kahilingan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at makpas sa walang hanggan. Amen. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Magpasalamat tayo sa hari ng mga martir na nagbigay ng lakas at tapang kay Juan Bautista upang ipagtanggol sa kanyang aral, buhay at kamatayan ang katotohanan, kalinisan at kabanalan. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Pinupuri ka namin, O Panginoong Jesucristo, huwaran at lakas ng mga martir. Ibinigay mo sa amin si Juan Bautista upang parisan sa kanyang katapangan, nasugpuin ang masasamang umiiral sa lipunan. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bininyagan ni Juan si Jesus sa ilog Jordan at tumahan sa kanya ang espiritu ng katarungan. Panginoon, tulungan mo kaming itaguyod ang mga simulain at tuntunin ang kabanalan at katuwiran sa aming paligid. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Hinihiling namin sa iyo, Panginoon, alang-alang sa dugo mong nabuo dahil sa pagtatanggol ng kalinisan ng buhay na isinagawa ng mga martir, supilin mo ang paglaganap ng kahalayan sa mga babasahin at papanoorin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Dalit kay San Juan Bautista ang ating itutugon, sakdalan kang ang matibay, huwang kabanal-banalan. Sakdalan kang ang matibay, huwag kabanal-banalan. Sa lahat ng kahirapan dito sa abang buhay, Sakdalan kang ang matibay, huwag kabanal-banalan. pinili ka at hinirang ng Mesiyas na marangal, prekursor nga niyang tunay, tagapaghanda ng daraanan, at sa iyong karapatan, ikaw ang inaasahan. Sakdalan kang ang matibay, huwag kabanal-banalan. Di mo pa nababanaagan kaliwanagan ng araw, ang kaluluwa mong mahal ng grasya'y sinilangan, kaya ang pag-asa'y tunay sa iyong pamamagitan. Sakdalan kang ang matibay, huwag kabanal-banalan. Si Mariang inang tunay ng Diyos sa kalangitan, mabuting balita'y tangan siyang dumalaw na banal. Ang iyong ang karapatan, sukat naming maaasahan. Sakdalan kang ang matibay, huwag kabanal-banalan. Sa bundok ay lumigpit, kinusa ang pagtitiis. Mundo'y iniwanang tikis, tumalikod sa panganib. Dapat ka nga naming sundan sa halimbawa mong banal. Sakdalan kang ang matibay, huwag kabanal-banalan. At ang iyong katungkulan, prekursor na inilaan, ng Mesiyas na mahal, tunay mong naganapan. Ang iyong pamamagitan, dalangin nami pakinggan. Sakdalan kang ang matibay, huwag kabanal-banalan. Nang iyon nangang makita ang Mesiyas ay pagdaka, agad na ipinakilala sa mga taong lahat na, ikaw nga ang inaasahan, ituro ang berbong mahal. Sakdalan kang ang matibay, huwag kabanal-banalan. At iyon namang sinuway si Herodes haring hunghang, sa masamang kasalanan pinilit ka't pinahirapan, marungis karumaldumal,
sa karsel na mapanglaw. Sagdalan ka ngang matibay, wang kabanal-banalan. Si Herodes na malupit, pinutol ang iyong leeg. Sa di niya matiis, pangangaral mong mabait. Buhay mo'y inialay sa altar ng kabanalan. Sagdalan ka ngang matibay, wang kabanal-banalan. Sinta naming San Juan, hingin sa berbong mahal. Ikaw ay aming sundan sa halimbawa mong banal. Iyo kaming ipatnubay doon sa langit na buhay. Sagdalan ka ngang matibay, wang kabanal-banalan. Sa lahat ng kahirapan dito sa abang buhay. Sagdalan ka ngang matibay, wang kabanal-banalan. Mga pagluhog kay San Juan Bautista. Tinawagan ako ng Panginoon mula sa sinapupunan, mula sa katawan ng aking ina, ay binanggit niya ang aking pangalan. San Juan Bautista, mula sa sinapupunan, ikaw ay tinawagan ng Panginoon. Kilala ka ng Panginoon at mahal ka niya. Nang kami isilang, ang bawat isa'y may pangalang bigay ng magulang. Ngunit ang totoo, bago kami isilang, mayroon na kaming pangalan, yung itinatawag sa amin ng Diyos. Ang tawag niyang iyon ay walang simula at magpa sa walang hanggan. Iba-iba ang mga pangalan ng mga tao, subalit anak lamang ang tawag ng Diyos sa lahat. Mahal ng Diyos ang bawat isa. San Juan Bautista, ipanalangin mo kami. Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan. San Juan Bautista, ang pangalan mo'y bigay ng Diyos bago ka pa ipaglihi ng iyong inang si Santa Elizabeth. Juan din ang tawag namin sa iyo. Ang pangalan mo ay naghahayag ng kagandahang loob ng Diyos. Tunay na maganda ang loob ng Diyos. Laging nagmamagandang loob ang ating Diyos. Ang ibig ng makapangyarihang Diyos para sa mga tao ay buhay, hindi kamatayan. Ang ibig ng mahabaging Diyos ay kaligtasan ng mga makasalanan, hindi kaparusahan. Ang ibig ng maawaing Diyos ay masaganang pagpapala para sa lahat. San Juan Bautista, ipanalangin mo kami. Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan. San Juan Bautista, uliran ng pananalig ng Diyos, nang nagniningning sa iyong buhay, ang katapatan sa Diyos hanggang kamatayan. Sinunod mo ang kanyang utos, ipinaganda mo si Kristo ng kanyang mga daraanan. Kami naway laging makinig at maniwala at sumunod kay Kristong Panginoon. Patnubayan nawa kami ng mga pari sa Kristiyanong pamumuhay. Mailarawan nawa ng mga magulang ang kabutihan at kabaitang dapat taglayin ng mga anak. Ang mga organisasyon ng simbahan ay umunlad nawa sa pananampalataya at mabubuting gawa. Ang mga pinuno ng sambayanan ng Quiapo naway pakumbabang gumawa ng daan tungo sa kapayapaan. San Juan Bautista, ipanalangin mo kami. Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan. Pangwakas na panalangin sa lahat ng araw, Ama naming mapagmahal, isinugo mo si Juan Bautista upang ianda sa Panginoong Jesucristo ang isang bayang banal. Pagkaloob mo sa iyong bayan ang kapayapaan na bunga ng matuwid na pamumuhay. Sa aming bayan, lipunan at angkan,
ay maghari sanang lagi ang diwa ng mga pangangaral at halimbawa ni San Juan Bautista sa pamamagitan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Magsitayo po tayo, dadasalin natin ang orasyon. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Narito Amen. ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika Aba, mo. Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. At Amen. ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Panalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan na ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli. Sa kalwalatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Apo, luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at makpas sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at makpas sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Para noong una, ngayon at kailanman at makpas sa walang hanggan. Sa Amen. ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna tayo.
Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa ikasyam na araw ng ating Novena Mass bilang paghahanda sa dakilang kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista, ang pangunahing patron ng ating simbahan. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ng misa ay si Reverendo Padre Joen Binaventura, Rector at Parish Priest ng National Shrine of St. John Paul II, Hermosa, Bataan. Magsitayo na po tayong lahat. Si San Juan Bautista ay isinilang na, magalak tayo sa Kanya, sugo ng Diyos siya. Propetang dakila, si San Juan Bautista, pagkat itinuro niya darating ang Mesiyas. Magalak ng lubos tayong bayan ng Diyos, kay Kristong Kordero ng Diyos, ang ngalan niya'y Jesus. Magsisi Israel, ang sala'y itakwil, si Kristo'y iyong ibigin at lagi mong sundin. Si San Juan Bautista ay isinilang na, magalak tayo sa Kanya, sugo ng Diyos siya. Propetang dakila, si San Juan Bautista, pagkat itinuro niya darating ang Mesiyas. Magalak ng lubos tayong bayan ng Diyos, kay Kristong Kordero ng Diyos, ang ngalan niya'y Jesus. Magsisi Israel, ang sala'y itakwil, si Kristo'y iyong ibigin at lagi mong sundin. Si San Juan Bautista ay isinilang na, magalak tayo sa Kanya, sugo ng Diyos siya. Propetang dakila, si San Juan Bautista, pagkat itinuro niya darating ang Mesiyas. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid kay Kristo,
dito sa pamayanan ng Diyos ng Quiapo, ako po'y tigib ng pagpapasalamat at pagpupuri sa Diyos sa banal na pagkakataong itong pamunuan kayo sa ating huli at ikasyam na araw ng ating nobinaryo sa karangalan ng ating pintakasi San Juan Bautista. Alam niyo po, nang ako inanyayahan ni Father Joe, ng ating rektor at parish priest, ako po'y talagang kinilig. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ako po'y tubong San Juan sa pinaglabanan at ang amin ding patron doon ay si Juan Bautista at ang kapistahang ito'y espesyal sa akin sapagkat ito yung araw ng aking binyag at kumpil. Kaya anong pribilehiyo, anong biyayang makapiling kayo sa inyong pamayanan sa ating pagbibigay pugay sa ating mahal na patron. At upang lahat tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, dumulog po tayo sa ating mahabaging Diyos at humingi ng tawad sa ating mga nagawang pagkukulang. Panginoong Jesus, minamahal na anak ng Diyos, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, ang Mesiyas ng Diyos sa Israel, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, ang korderong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang iyong angkan sa landas ng kaligtasan at sa pagsunod sa itinuro ni San Juan Bautistang nanguna sa daan. Marating nawang walang hadlang ang kanyang ipinangaral na Panginoon naming Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, yamang marami ang nagmamapuri tungkol sa mga bagay na makalupa. Ako man ay magmamapuri. Kung may nakapagmamapuri, ako'y makapagmamapuri din. Ako'y nagsasalitang tulad ng isang mangmang. Sila ba'y Hebreo? Ako man. Mga Israelita ba sila? Ako rin. Lipi ba sila ni Abraham? Ako'y gayon din. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita akong waring isang baliw. Ngunit ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa kanila. Higit ang aking pagpapagal. Makailang ulit akong nabilanggo. Hinagupit ng maraming beses at madalas nabingit sa kamatayan. Makalima akong tumanggap ng 39 na palo mula sa mga Hudyo. 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano at minsang binato. Makaitlo kong naranasang mawasak ang barkong sinasakyan at minsay maghapot magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nasuong ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko Hudyo at sa mga hentil. Mga pamanid sa lungsod, sa ilang ng dagat, sa mga mapagkunwaring kapatid. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod. Malimit na pagpupuyat, matinding gutom at uhaw. Natikman ko ang maginaw, ngunit wala man lamang mabalabal.
Bukod sa lahat ng iyan, inaalala ko pa araw-araw ang mga simbahan. Kung may nanghihina, karamay nila ako. At kung may nahuhulog sa pagkakasala, labis na naghihirap ang aking kalooban. Kung kailangan ako'y magmapuri, ang ipagmamapuri ko'y ang aking mga kahinaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matuwid ay itulungan sa lahat ng kagipitan. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Panginooy, matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Panginooy, akin laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigin. Aking pupurihin, kanyang mga gawa. Kayong naapi, makinig, matuwa. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangi, dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at tusa. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adika. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang, at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ang mga kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang tanga at kalawang, at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Ang mata ang pinakailaw ng katawan. Kaya't kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, nadirimlan ang buo mong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Pakitanong niyo po ang inyong katabi. Sabihin niyo sa kanya, mayabang ka ba? Bakit kayo pumalakpak? Sumagot ba ng oo ang inyong katabi? Pumalakpak lahat ng sumagot ng oo, mayabang ako. Abay, mayabang nga. Proud pa eh. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, ano kaya kung magkakaroon ng isang pagkakataon sa ating buhay na magiging legal, magiging sa isang pagkakataon ay bibigyan tayo ng tsansang makapagyabang ng kahit anong bagay tungkol sa ating buhay na walang huhusga sa atin? Ano yung ipagyayabang mo, kapatid? Naisip niyo na po ba yun? Kung bibigyan ako ng pagkakataong magyabang ng kahit tungkol sa anumang bagay, ano yung aking ipagyayabang? Ito po'y ating tinanong sapagkat sa ating ika-9 na araw na ngayon ng nobenaryo sa karangalan ni San Juan Bautista, tayo binusog ng napakagandang unang pagbasa mula po sa ikalawang sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Korinto. Hindi ba kayo nagulat? Nagyayabang po si Apostol San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto. Pero kagulat-gulat, sapagkat hindi ho ba kapag tayo ay bibigyan ng pagkakataong magyabang, sabi nga, we want to put our best foot forward. Ang sasabihin mo, ang isusulat mo, yung pinakamagaganda at pinakamagagaling. Halimbawa, kung magsusulat ka sa iyong resume o curriculum vitae, ilalagay mo doon, ito yung mga kursong natapos ko. Ito yung mga universidad na mga tanyag na aking pinasukan. Ito yung mga lugar na aking nang napuntahan. O kaya ay mga sertipiko na tinanggap mo bilang isang dalubhasa sa isang larangan. Pipiliin mo ang pinakamagaganda at pinakamahuhusay, hindi ho ba? Sa katunayan, sa mundo ng social media ngayon, hindi ba ganito yung kalakaran? Kayo ho ba, pag pumipili kahit nung larawang ipopost ninyo sa Facebook halimbawa, lalo na yung tinatawag na profile picture, pipiliin nyo ba yung pangit kayo? Di ba talagang hahanapin mo yung nakangiti ka ng maganda, maayos ang iyong mukha, wala kang wrinkles, kaya minsan magugulat ka, si Lola 80 years old na, ang profile pic nung 30 years old pa lang siya. Eh di wow. Siyempre gusto natin na yung makakakita nun pupurihin tayo, magagandahan sa atin. Tapos yung mga mababasa nila doon, mga bagay na hindi natin ikakasira, kundi magbibigay daan upang tayo'y purihin. Subalit, napakalaking kabalintunaan
yung narinig natin sa ating unang pagbasa. Anong pinagkakamapuri nitong si San Pablo Apostol? Sabi niya, ako ay gayon din. Meron akong mga maipagmamalaki. At ano yung mga bagay na iyon? Sabi niya, makailang ulit akong nabilanggo. Narinig niyo po ba yun? Pinagmamalaki ni San Pablong siya'y nabilanggo. Hinagupit ng maraming ulit. Madalas na nabingit sa kamatayan. Makalima akong tumanggap ng 39 na palo mula sa mga Hudyo. 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano at minsang binato. At napakarami pang iba na kung tutuusin ay hindi naman ka-proud, hindi ba? Kundi parang nakapanliliit o nakapang hihinang marinig. Saan ka nakakitang isang taong pinagmamalaki niya na siya'y nakulong? Saan ka nakakita ng isang tao'y pinagmamalaki niya ay yung mga dinanas niyang hirap mula sa mga kalaban o sa mga hindi naniniwala sa kanya? Ano ang layunin? Ano ang dahilan ni San Pablo Apostol? Bakit kailangan niya itong ipagyabang? Hindi upang ilugmok ang kanyang sarili, hindi upang siya ipagtawanan ng mga tao, pero meron siyang pakay. At ano yung kanyang pakay? Na sumasalamin din sa buhay at naging layunin ng ating pintakasing si Juan Bautista. At ano yon? Na hindi ako ang tumanyag, hindi ako ang purihin, kundi ang Panginoon. That I may decrease and God and Jesus Himself will always increase. Hindi ako, kundi siya. Kaya habang sinasabi nitong si San Pablo Apostol, yung mga bagay na kanyang naranasan bilang paghihirap, ang kanyang layunin doon ay upang bigyang diin na sa kabila ng lahat ng paghihirap na ito, lahat ng mga dinanas niyang paghihirap, mga sakuna, pagkakabilanggo, binibigyang diin niya na merong Diyos na laging sapat ang biyaya, na laging sapat ang grasya upang sa Kanya'y tumangkilik, upang sa Kanya'y umaruga. Na habang lugmok na ang buhay, habang pinagtatawanan ako, habang ako'y luray-luray na sa maraming sugat na dulot ng maraming karanasan, ang layunin ko lamang ay maging bida sa karanasang ito ang Panginoon. That He may increase as I decrease. Di ba yun yung naging buhay din ni San Juan Bautista? Habang siya'y nasa ilang, payak ang kasuutan. Habang siya'y nasa ilang, siya ay may mga taong pinagtatawanan siya sapagkat yung mga sinasabi niya ay parang hindi katanggap-tanggap. Pero sa kabila nun, pinagpatuloy ang misyon hanggang dumating sa puntong dumating na si Jesus. At sinabi niya, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. At nang pumasok na sa eksena si Jesus, that's the time He exited. Panahon na upang ako na may tumabi na. Nandito na yung totoong bida. Kaya pangalawang tanong sa katabi, ikaw kapatid, sino ang bida sa buhay mo ngayon? Kanina ang tanong natin, mayabang ka ba? Ano yung pinagyayabang mo? Pero sa pangalawang tanong, sino ang tunay na bida sa iyong buhay ngayon? Mahalaga po ito, bahagi ng ating pagninilay sa ating ikasyam na araw na ito ng ating nobinaryo sa karangalan ng ating patron. Hindi tayo ang bida, kundi laging ang Diyos. Hindi tayo ang dapat purihin, kundi ang Diyos lamang. Hindi tayo ang tunay na dapat na pinapalakpakan, kundi ang hari ng mga hari. Hindi tayo ang iniluluklok, kundi ang Diyos lamang. Sino ang bida sa atin? At hindi natin maitatago kahit kanino kung sino ang bida sa puso natin, kung ano yung laman ng puso natin, kasi lalabas yun sa ating pagkilos. Lalabas yun sa ating pananalita.
lalabas yon sa lahat ng ating mga pinaggagawa sa buhay, tulad ng binabanggit sa mabuting balita sa araw na ito. Anong sabi? Huwag mag-impok ng kayamanan sa lupa kung saan may mga naninirang tanga at kalawang at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip impukin ang mga kayamanan sa langit, dooy walang naninirang tanga at kalawang. At ano yung sabi pa ng manunulat na si San Mateo? Sapagkat kung saan naroon ang kayamanan, naroon din ang iyong puso. Ilapat nyo nga po yung inyong kanang kamay sa tapat ng inyong puso, mga kapatid. Tumitibok pa ba? Sa bawat pintig, sa bawat tibok, ano kayang sinasabi ng ating puso? Pangalan ba ng iyong nobyo? Pangalan ba ng iyong asawa? O sa bawat pintig, lumalabas ba ang mga katagang Jesus? O kaya'y Nazareno? O kaya'y Panginoon? Kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Alam niyo ho, ako'y maglalabing 4 na taon ng pari-awa ng Diyos sa darating na Disyembre. At pag ako'y nagbabalik tanaw, ako'y nanliliit pa rin. Marahil ito'y karanasan naming lahat ng mga kapatid kong pari, na sobrang mag-umapaw ang grasya ng Diyos sa kabila ng maraming kakulangan at kahinaan. At dito'y talagang pinapatunayan ng karanasang ito na ang puso na puspos ng kayamanan, na ang tanging kayamanan ay si Jesus, ay pusong laging nagagalak at payapa. Pag ako'y magbabalik tanaw sa 14 na taon, kung ano yung tunay na yaman, napapatunayan kong lalo habang tumatagal ang panahon, na lahat pala nung iniimpok kong mga bagay dito sa lupa ay talagang walang saysay. At ito ngayon yung hamon sa ating lahat. Kapatid, gaano na bang karami ang iyong impok? Gaano na bang kahaba ang listahan ng iyong mga pinahahalagahan? Gusto ko pong itaas ninyo ang inyong 2 kamay. Darating ang araw pag tayo'y susunduin na ng langit at hari naway doon tayo lahat magtagpo. Hindi ba sabi ang kamay natin natural na bumubuka at iiwan ng lahat sa mundong ito? Pero nakakalungkot na itong kamay na ito, na nung pinanganak ay nakabuka, nung lumalaki at natututo na ng mga ibang yaman ng mundo, nagsimula ng magsara. Subukan nyo nga pong isara ang inyong kamay. Anong mas madali? Magbukas o magsara? Alam nyo ho, ibaba nyo muna ang inyong mga kamay. Sabi ng mga dalubhasa, para lang yang pagngiti at pagsimangot. It takes more muscles to frown than it takes number of muscles to smile. Ganon din ang ating mga kamay. Mas effortful yung pagsasara kesa yung malumanay na pagbubukas. Kaya tingnan ninyo nung tayo maliliit, anong unang tinuro ng ating mga magulang? Hindi ba ho, simpleng close, open. Practicein nga natin, baka nakalimutan na natin. Close, open. Isa pa ho. Close, open, close, open. Close, open. Pumalakpak ang marunong pa mag-close, open. Salamat sa Diyos at ang mga deboto ng Nazareno at ni Juan Bautista ay marunong pang mag-close, open. Pero kapatid, sana ngayon sa buhay mo'y mas madalas ang open kesa close. Pag susunduin na tayo ng langit, bubukas siyang mag-isa. Sapagkat babalik tayo sa ating amang wala yang bitbit kahit anong bagay. Kahit asawa mo, hindi mo mabibitbit. Haharap ka sa Diyos ng walang bitbit at walang laman ng iyong kamay, tulad ng pagdatal mo sa lupa nang ikay ipanganak.
Pero bakit nga ba nung natuto na tayo ng ibang mga yaman, mas nakagisna na natin ang pagsasara kaysa pagbubukas? Alam niyo po, sa probinsya, kung saan ako naglilingkod, sa partikular sa Bataan, na probinsya rin ng ating rektor at kura parokong si Father June, sapagkat nagmula ang kanyang nanay. Tradisyon ng ilang pamilya po, na kapag may namamatay, hindi ko po alam kung ginagawa rin ito ng inyong mga pamilya, iniipitan po ng pera. Minsan 20, minsan 50, sapagkat ang pamahiin ay parang may pabaon dun sa namatay. Abay sabi ko, tingnan nyo naman, binitawan na nga nung namatay yung lahat ng bagay sa kanya. Bumuka na nga yung kamay, sinasara nyo pa ulit. Sabi ko, mano ba naman kung inipitan nyo na rin lang, ba't hindi na lang 500? 20 bulok nga Wala nang halaga halos. Pero pinakikita dito yung ating maraming paniniwala tungkol sa tunay na yaman. Kapatid, ano mang iipit mo dyan, pagdating mo sa langit, wala nang lahat iyan. At doon haharap ka na lang sa tunay na yaman. At yun ay mismong ang Diyos sa iyong harapan. That I may decrease, sabi ni Juan Bautista, so that God will always increase. Pagdating natin doon, siya na lang ang bida. Pagdating natin doon, wala nang ibang yaman pa. Pagdating natin doon, siya na lang ang tunay at pinakamahalaga. Sana pagdating natin doon, wag po tayong ma-out of place. Kasi dito sa lupa, hindi tayo sanay na siya lang ang bida. Kapatid, pag maraming bida sa iyong puso, pag maraming yaman na pinahahalagahan, baka pagdating natin sa langit, dahil hindi tayo sanay, ma-out of place tayo. Kung saan doon ang tanging bida ay sino lamang? Ang Diyos. Kaya kapatid, ano nga ba yung mga pinagyayabang mo ngayon? Ano nga ba yung mga tinuturing mong bida sa iyong puso at tinuturing na yaman? Sana tuwing pumipikit tayo sa gabi, bago tayo matulog, ang naririnig lang natin pangalan doon ay ang pangalan ni Jesus. Tanging si Jesus. Laging si Jesus. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, hinahamon tayo ni Jesus na mag-ipon ng kayamanan sa langit kaysa kayamanan sa lupa. Ituon natin ang ating puso sa kalangitan sa ating pananalangin. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang simbahan, naway gawing malaya ang mga kalalakihan at kababaihan sa pagkaalipin sa materialismo, sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila ng mga bagay na pinahahalagahan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga politiko at lingkod pangmamamayan naway magsimula ng mga programa at proyekto sa kabuuang pag-unlad ng lipunan at kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga taong pinagkatiwalaan ng higit na kayamanan, naway mapagtanto ang kanilang katayuan bilang mga tagapangalaga lamang at hindi mga lubos na nagmamay-ari ng mga biyayang kanilang angkin. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga pinagkaitan ng mga bagay sa mundong ito, naway mapagtanto ang kagandahan ng pagtotoo ng kanilang puso sa makalangit na kayamanan. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga dagdurusa at namatay sa pananampalataya, naway umani ng makalangit na gantimpala.
Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ama naming nasa langit, hindi nagbabago o kumukupas ang iyong pag-ibig sa amin. Bigyan mo kami ng lakas at tapang na lumakad sa iyong presensya sa araw-araw ng aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Poong Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inakalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inakalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Poong Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inakalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inakalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ni San Juan Bautista upang aming mapangatawanan sa aming ginagawang paglilingkod ang ginaganap namin ngayong paghahandog sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dinadakila namin ang pagtatalaga sa pinili mong sa kanya'y manguna, ang tagabinyag na si Juan Bautista. Sa lahat ng isinilang siya'y naging sanhi. Bago pa siya iluwal, kanya nang ikinagalak ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat. Sa tanang propeta'y siya lamang ang naghayag na narito ang korderong sa lahat magliligtas. Siya pa rin ang tagapagbinyag na gumaganap sa nagpabanal sa tubig at nagutos magbinyag, na tapat niyang pinanindigan kahit dugo niya ay dumanak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharingan. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang
biglang pagkait inumin, pinagsasaluan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo,
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus ang Kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y iningalay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabungay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iakalay, ang lahat ay bibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samukot dasal sana'y pakinggan mo.
nang mapawin ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kailingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama. Kaawaan niyo po kami umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po't nawat gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan. Huwag po ninyo kaming pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at tusa ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawin ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement. Bukas na po ang dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang oras ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng linggo. At ang ating Fiesta Mass ay sa ganap na 12:15 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunyan,
Jose Cardinal Advincula Didi, Arsobispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organization, it's diin, mga samahan o grupo ng ating simbahan nang ang ating karakol ay gaganapin sa ika-4 ng hapon na iikot sa paligid ng simbahan. At ang maringal na prosesyon ay sa ganap na ika-5 ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawain ito ng ating kapistahan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo sa banal na pakikinabang ay ipatangkilik mo sa dakilang pagdalangin ni San Juan Bautista at ipakiusap nawa niyang kami kalugdan ng iyong anak na kanyang itinurong kordero ng Diyos na nag-aalis ng aming kasalanan bilang aming manunubos kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo, sumandali. Muli po, tayo po ay nagpapasalamat sa ika-9 na araw na ito ng ating pagnonobena sa ating patron na si San Juan Bautista. Kaya po, ay nais po muna namin pasalamatan ang mga nag-alay sa misa nating ito, lalo na ho ang mga responders, ang QC Ma'am, ang Kababaihan Bukluran, Kababaihan MBBN, Kababaihan NPJN, at ang Barangay 385 Zone 39 na pinangungunahan po ni Chairwoman Eileen Aquino Zarate. Palakpakan po natin sila. At sa isang natatanging paraan din ay pasalamatan din po natin ang ating tagapagdiwang sa ika-9 na araw ng nobenang ito, ang isang anak at deboto ho ni San Juan Bautista, kasi taga San Juan ho siya, pero galing pa ho siya ng Bataan, si Father Joen Benaventura. Palakpakan po natin siya. Salamat po, Father, sa pagpapaalala sa amin, mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, na tulad ho ni San Juan, kami ay yumakap sa misyon na si Jesus ang laging itibok ng aming puso at kami ay magpakababa upang si Jesus ay itaas. Muli ho, sa ngalan po ng ating Rektor, Father Rufino Siscon Jr., at kami po mga kaparian dito po sa simbahan ng Quiapo, maraming salamat po, Father Joen, at balik po kayo ulit. Nais kong gamitin din ang pagkakataong ito upang ibalik din ang pagpapasalamat. Salamat, Father June, at ang mga katuwang na pari, Father Hans, Robert at Jonathan, gayon din ang lahat ng mga resident priest ng Quiapo, mga nakipagdiwang sa araw na ito, at syempre kayo pong pamayanan ng Diyos dito sa Quiapo, kung saan ako rin ay deboto mula nung ako'y maliit pa at dumadayo sa lahat ng pagkakataong binibigay ng Diyos. Salamat sa pribilehiyong ito na pangunahan kayo sa misang ito. Isang malaking grasya po ito sa bisperas ng ating pintakasing si Juan Bautista. At sabi nga ni Father Jonathan, bumalik daw po ako. Huwag ka mag-alala, Father Jonathan. I shall return. Salamat ng marami po sa inyong lahat. Paanyaya po, kung hindi pa po kayo napapadpad ng Bataan, kung saan po ako naglilingkod ngayon bilang rektor at kura paroko, ang bagong deklarang National Shrine of St. John Paul II doon po sa Kulis, Hermosa, Bataan. Napakadali pong tandaan. Pag kayo nag-NLEX, tapos mag-ESITEX, paglabas nyo ng Dinalupihan exit, ilang tumbling na lang ho, tanaw nyo na yung simbahan, kaya hindi kayo maliligaw. Ito'y naideklara lang nung unang araw ng Abril, taong kasalukuyan, at kami po ay talagang buong kagalakan na ang National Shrine na ito
ay patuloy na i-spread no, yung devotion sa karangalan ni St. John Paul II. At sana nga po ay pag napadpad po kayo doon, you're most welcome doon po sa aming shrine sa Bataan. Ano ho? You have a home in Bataan kapag kayo po'y nadalaw. Sabihin nyo lang, kasama po ako doon sa daan-daang nagsimba. Noong June 23, 2023, sabi ni Father, punta daw kami sa We Are Here. Ano ho? So, you are most welcome also in our community. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na nagkaloob ng kadakilaan at kaligayahan kay San Juan Bautista ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ipanalangin nawa kayo ni San Juan Bautista at akitin kayong maglingkod sa Diyos at kapwa. Amen. Samahan nawa kayo ni San Juan Bautista hanggang sa maligayang tahanan ng Diyos Ama. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo taglayin sa inyong pagalis ang diwa ni San Juan Bautista. Salamat sa Diyos. Tinawagan ako ng Panginoon mula sa sinapupunan, mula sa katawan ng aking ina, ay binanggit niya ang aking pangalan. Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan. Ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Juan ang kanyang pangalan, 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 Juan ang kanyang pangalan. San Juan Bautista ang pangalan, San Juan Bautista ang pangalan. Ang escudo de armas at selyo ng Basilica Menor at pang-arkidiocesis na dambana ng Itim na Nazareno, parokya ng San Juan Bautista. Ang mga simbolo ni Hesukristo, ang Nazareno. Ang kalasag ay may disenyong pakrus na kulay puti sa ibabaw ng kulay berde. Nasa gitna ng kalasag ng mga letrang IHS na nakaukit sa nagniningning na araw. Ang Christogram na IHS ay nangangahulugang Iesus Hemeterus Soter o Jesus aming tagapagligtas na pumatungkol kay Kristo mismo bilang ang Nazareno. Ang Latin Cross ay sumisimbolo sa Kristyanismo at sa pagpapakasakit at pagkamatay ni Kristo. Ang kulay kayumanggi ay tumutukoy sa kahoy na krus na dala ng Nazareno at sa pamilyar na kayumangging kulay ng imahe ng Nazareno na tanda rin ng kanyang kababaang loob. Ang koronang tinik na kulay ginto na pumapalibot sa krus ay tanda ng dakilang pag-aalay ng buhay ni Jesus para sa sangkatauhan bilang ating hari. Ang kulay sa likuran ng kalasag ay maroon. Isinasalarawan nito ang tela na suot ng Nazareno. Ito rin ay tumutukoy sa dugo ni Kristo na dumaloy para sa kaligtasan ng mundo. Ngunit itong kabuuan ng mga simbolo
ay napapaloob sa mas malaking krus na kulay puti na nagtuturo sa atin na hindi lamang magnilay ukol sa kamatayan ni Jesus, kundi sa pag-asa ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Ang mga simbolo ng mga patron ng parokya at ng pamayanan. Ang mga simbolo sa kaliwang ibaba at kanang itaas ng kalasag ay tumutukoy sa mga santong patron ng parokya. Ang shofar o sungay na ginawang trumpeta ay tumutukoy sa pangunahing patron ng parokya ng Quiapo, si San Juan Bautista. Ang sungay ay tumutukoy rin sa gampanin ng tagapagbinyag ayon sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 1, versikulo 23. Ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang letrang M na may krus sa itaas at buwan sa ibaba ay tumutukoy sa mahal na Birheng Maria. Ito rin ay nagpapaalala sa atin ng makasaysayang ugnayan sa pagitan ng mga debosyon sa Poong Jesus Nazareno at sa mahal na Birhen ng Kapayapaan at ng mabuting paglalakbay ng Antipolo. Ang buwan ay tumutukoy rin sa mahal na Birheng Maria bilang Inmaculada Concepcion at bilang Nuestra Señora de la Buena Hora na ipinagdiriwang sa Quiapo tuwing 15 ng Agosto, ang dakilang kapistahan ng pag-aakyat kay Maria sa langit. Ang motto, ang katagang krus ng kaligtasan ay mula sa isang linya sa kilalang awit sa nobena sa karangalan ng itim na Nazareno. Ang mga simbolo ng karangalan bilang Basilica Menor. Ang umbrakulum ay isang makasaysayang payong na bahagi ng mga simbolo ng Santo Papa. Ito ay pangkasalukuyang ginagamit bilang simbolo ng kapangyarihan ng Santo Papa sa simbahang Katolika at sa nasabing basilika. Noong 11 ng Disyembre, taong 1987, formal na ipinahayag ni Papa Juan Pablo II ang bilang Qui Loco Petri na nagtatalaga bilang Basilica Menor. Ang mga susi ay nagpapahayag ng ugnayan ng Santo Papa at ng simbahan ng Quiapo sa kasaysayan nito bilang Basilica Menor at bilang isang dambana.